Kahanga-hanga yung mga ganyan. Yung mga taong labis-labis na yung sakit na naranasan, pero kaya pa rin magbalik ng pagmamahal. Oh, pero syempre, pag nanloko, thank you, next na lang. Ano ginagawa mo pag naloko ka na? Maraming beses na, Tivay. As in, yung pinagpalit ka, ganon? Yung nakipag-break, tapos the next day may bago na. Yung pala, nag-cheat. Tapos, Ganun pabilis? Naranasan mo yan? My gosh, may isa akong ex na tumitira pala sa bahay ko, mga 3 weeks na. Yung pala ginagawa niyang bahay ko, ang pang-FaceTime niya sa dinedate niyang iba. Oh my goodness. So bad. Anong Diba? name niya? And yung masakit pa doon, Tapos sinagot ni Michelle. si ano po, si... Nagkikita pa kayo? Hindi Ay, na, hindi syempre na. hindi. Pero yung mas masakit doon is alam ng mga kaibigan ko pa. Ay. So doon ako mas nasaktan. You were the last Masakit person sa... to Yeah. makaalam. Sino na lang yung mga kaibigan mo? Ayun, hindi ko na rin kaibigan. Pero pag ganon, di ba meron kunyari, may nangyayari sa relasyon nyo na alam ng mga kaibigan mo? Oo naman. If you are the friend, sasabihin mo. Kasi ba yung iba narinig ko, ba't di mo sinabi, gusto ko sabihin, but it's not my story to tell. Yung ganon, yung paano ba yun? Kung ikaw yung friend, paano ba dapat ang ginagawa doon? I think, syempre, kailangan mo din pag-aralan yung situation. Syempre ako, if, let's say, best friend ko, tapos nalaman ko nag-cheat yung partner niya, malamang sasabihin ko yun kagad. In my particular situation, parang hindi alam kung saan lumagar yung mga kaibigan ko. Kasi nakikigamit din sila ng bahay nun. Grabe. Pero Apartel ba yung tinitirahan mo? Ha? Apartel. Ang dami nakikigamit. Parang, 3 hours, 3 hours lang, alam. tapos mawawala na ang battery. Pero was that your... Ano yung ba yung worst na experience mo? Ano yung pinakamabigat o pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? I think yung itong pag-uusapan natin. Kasi yung ex ko na yun, yung recent ex, pinagpili ako sa career eh. Pinagpili ako sa relationship. Kala ko endgame na kami. And then Kala mo magpapakasal, magkakatuluyan na kayo? Kasi perfect na sa simula eh. Eh yun nga, pa-start pa lang yung pageant journey ko. So siya yung kasama ko preparing, losing all of my weight, mga training. Eh nanalo ako ng Miss World Philippines. So naging mas hectic yung schedule ko. Doon yung napansin na ito ang career ko. And nung nagsa-start kami mag-date, alam naman niya na artista ako, I'm a celebrity, pero hindi niya ata na-realize kung gaano ka-demanding ang industry. Minsan may makakahalikan ako na co-actor, minsan may long hours na hanggang 4, 5 a.m. Yun yung hindi niya na-get. So masakit kasi I had to let go of something that I thought was permanent for my career. Because I chose myself. Pinapili ka talaga? Oo. May mga instances na pinipili talaga ako. Did she Diba? did she make the right decision? Feeling mo, Miss Melanie? Ako sa totoo lang, tama yung desisyon niya. Tsaka sana next time, yung medyo mataas sa kanya. Itong ex ko kasi na to, Particular ka sa height talaga, no? Huwag ka ay, papakilala ko si Yao Ming sa'yo. Single yata si Yao Ming. 7'4". yung gusto kasi na nanay ko, syempre, kapag magkakalalaki akong anak, dapat over 6'10". Talaga? Pero wag ka, itong ex ko na to, siya lang ang pinakilala ko sa nanay ko. Exactly. Pero naka-heels nung pinakilala mo kay Miss Melanie. Hindi, nagkamali siyang hindi naka-heels. Lahat kaya nga napansin ko na maliit siya. Grabe yung mga beauty queen. Ang ganda ng Ganda nila, labi. no? No? Ang ganda. Oo. Yun, di ba si Miss Melanie, no, parang isang araw lang ubos na yung lipstick sa kanya, di ba? May mga problema ba tayo sa mga Hindi nga hinahangaan ko. Di ba sabi ko, ang gaganda eh. Pinupuri ka nga. Kasama ka doon. Inaano ko ba yung bibig mo? Ang dami lang ang microphone ang nawala rito. Sinita ba kita? Very kissable naman lips namin. Pero ganyan talaga yung mga di ba? Beauty queen niya. Diba, sinong tatanggi sa ganyang mga kagandahang babae?